Good morning! Ngayon ay araw ng Huwebes, January 22, 2026. Time check ngayon ay 6:07 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Iniuugnay ng Department of Agriculture o DA sa effort ng gobyerno na siguruhin na may sapat na supply ng pagkain at stabilisadong presyo ang pagbaba ng food poverty rate sa bansa. Lumabas sa survey ng Octa Research na noong last quarter ng 2025 ay bumaba sa 30% ang self-rated food poverty o mga Pinoy na nagsasabing nagugutom sila. Dagdag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakatulong ang benteng bigas meron na program ng pamahalaan sa pagbaba ng datos na ito. Nagsimula ang satellite voter registration ng Commission on Elections o COMELEC sa Antique para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa Provincial Election Officer ng naturang lugar, layunin ng programa na maabot ang mas maraming botante, kabilang ang mga bagong SK voters at reactivated voters. Makikipagtulungan ang lokal na COMELEC sa mga barangay captains para ipakalat ang impormasyon at isasagawa rin ang registration sa weekends o holidays. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 8 overseas Filipino workers o OFW. Kaugnay ito ng nasunog na plastic manufacturing company sa Gyeonggi-do, South Korea noong nakaraang Biyernes. Gayunman, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaktak, apektado ang kanilang kabuhayan dahil pansamantalang suspendido ang operasyon ng kanilang kumpanya. Nagpaabot na ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea para sa mga naapektuhang OFW. Binuksan na sa Bonifacio Global City o BGC ang real-life digital portal na nagkokonekta sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang kauna-unahang portal sa Asia. Maaari ditong makipag-interact sa iba't ibang mga tao na nasa ibang mga bansa sa pamamagitan ng real-time video. Mula sa BGC, maaaring makabati sa Lithuania, Poland, Ireland, Philadelphia at United Kingdom kung naka-install din ang iba pang mga digital portal. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng higit 400 na offshore na lindol sa bahagi ng Sultan Kudarat. Mula ito noong 10:52 p.m. noong January 19 hanggang nitong Miyerkules. 20 sa mga ito ang naramdaman. Nasa 135 naman sa mga ito ang umabot sa 1.5 magnitude hanggang 5.2 magnitude. Inaabisuhan ng PHIVOLCS ang publiko na maghanda sa pagsasagawa ng duck cover and hold. Suspendido ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado mga paaralan sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat. Inanunsyo ito ni Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu sa kanyang opisyal na social media account. Kasabay nito, suspendido rin ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Kalamansig, Lebag at Palimbang o Kalepa, habang ang iba pang bahagi ng probinsya ay magsasagawa ng blended work-from-home arrangement. Kasunodaan niya ito ng patuloy na seismic activity o pagyanig ng lupa. Nasa ika-12 pwesto ang Davao City sa listahan ng mga syudad sa buong mundo na mabigat ang trapiko. Bata ito sa ranking na ginawa ng TomTom Traffic Index noong 2025. Nasa 17.5 kilometers per hour lang ang average speed ng trapiko sa Davao City batay sa pag-aaral ng TomTom Index. Ang TomTom Index ang gumagawa ng taunang report at data ng ranking ng mga lugar sa iba't ibang bansa sa sitwasyon ng trapiko. Samantala, narito pong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Baryo sa May Caloocan.
Dito sa kanang bahagi na papunta ng monumento at ngayon din po sa kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay light to moderate po ang current traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, as of 6:11 in the morning, wala naman po tayong namamataang masyadong pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Bagamat dito po sa may Libtong, may Kawayan ay light to moderate po ang traffic situation. At yan ang ating traffic updates sa oras na ito. Samantala, susunod sa GMK News. Panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ihahain ngayong araw. Bank accounts ni Vice President Sara Duterte nais ipasilip sa Ombudsman at Anti-Money Laundering Council. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Celine, Ian, and Timmy. Good night. Good night. Morning! Good morning. Good morning po! Good morning, ma. Ay, may umabol ba? Umabal ako! Good morning, mga kasambahay. Isa na namang Thursday morning dito sa Masayang Good morning, Kuya! Kaya pa ba natin today? Kaya natin yan. Kaya natin yan. Ilaban natin to. Eto na nga mga kasagbahay. Ngayon ay January 22. Oo, ang bilis na na. Ang bilis ng galaw ng camera. Parang sing bilis ng mga nangyayari sa buong araw natin, di ba? Parang minsan, parang kulang yung araw para magawa mo lahat ng gusto mo, no? Oo nga eh. Madalas nga, pag napapansin natin na parang kulang yung maghapon para magawa mo yung lahat ng gusto mong gawin. Kasi ang bilis-bilis ng oras na yun. Totoo yan. Naranasan nyo na ba yun na parang, yun nga, yung nababanggit nyo, marami ka pang gustong gawin. Pero wala nang oras kasi gabi na, ginabi ka na sa mga gagawin mo, di ba? Lagi. Di ba? Yung mga ganun. Kasi minsan parang, yung isang whole day, parang parang minsan nagiging half day na lang kasi sobrang dami mong ginagawa, tuloy-tuloy, wala ka na minsang mga parang for myself na time, mga ganun-ganung mga bagay. Parang Kasi yung kaibigan natin, marami siyang time. Ano nangyayari sa'yo? Minsan nga kapag kunyari, umaga free ka, pero meron kang errands ng mga tanghali o hapon, parang kahit yung umaga na yun, parang gamit na. Parang, kasi hindi ka na makakalis eh. Kailangan mo nang abangan yung next na schedule mo. Kaya parang buong araw tuloy yung na-spend mo. Tsaka maganda rin na parang medyo tayo, time sensitive din paminsan-minsan. Para na-allocate natin yung mga oras natin. Kaya time check muna tayo. Ngayon ay 6:14 na ng umaga. Kaya sa mga nakahiga pa dyan, sana all nakahiga pa rin. At nagbumuni-muni lang. Sana all, Di ba? Sana lahat talaga nakakapagpahinga ng mahaba. Kasama po sa mga aabangan natin today mga kasambahay dito sa Good Morning Kuya, yung mga bisita natin mamaya na gumising din ng maaga para ituro sa atin ang desk and office stretches and exercise. Exercise Ayan, naman. Perfect. Ayaw niyo ba mag-exercise? Hindi, sige, okay lang. Okay yan. Lalo ng mga kasambahay natin pag mga nag-o-office sila, madalas talaga wala na silang time mag-exercise. At least Desk. ngayon yung ituturo, desk and office exercise. Ay, tama. Wala nang excuse yan, ha? Yan, Nilahat kasi, na. lalo na yung mga nagbe-business, yung mga nakaupo na lang sa mga likod-likod ng mga desk nila dahil nagko-compute ng mga taxes. Naku, para sa inyo to, sa mga negosyante na lalo na yung mga online sellers natin, pinag-uusapan kasi ngayon yung tungkol sa taxes ng mga online sellers. Dapat ba silang magbayad ng tax at paano ba ang proseso nito? Naku, madadagdagan yung gastos ng mga online seller natin. Abangan nyo mamaya. Yan. At mamaya, baliktad. Abangan nyo, mukhang may magpapacheck up kasi kay Doc Joseph. Nako, Ay, naku, sino yan? kasi sa gabi daw may problema. Oh. Mamaya alamin natin. Ito natin kay Doc Joseph kung ano ba yung mga ganong mga problema. Pero ngayon, advisories muna tayo.
Tama. Pero ito ha, napaka-importanting, mahalagang, necessary. Wow. Uy, ang dami. Ano na vocabulary lang for today? Sobrang Tatlo tayo. importante. Diba? na. Oo, kasi alam nyo ba mga kasambahay, nauuso ngayon yung mga rapid test kits para sa mga may rabies or dun sa mga alaga nating may rabies. Kasi alam nyo po ba, delikado po yan, sabi ng Bureau of Animal Industry. Kasi wala po yung registration sa Food and Drug Administration o FDA at wala pa pong rabies test kit na aprobado ang FDA dito po sa Pilipinas. Sabi po ng health experts natin, hindi po yan safe gamitin at hindi rin reliable ang result niyan. Kaya mag-ingat po tayo at huwag pong gagamit nitong mga rapid test kits na to para po sa rabies. For awareness din. Pero ito, good news po sa mga taga Quezon dahil may alok na libreng training at TechVox Scholarship ang pamahalaang lalawigan ng Quezon. Ito po ay para sa mga 18 to 30 years old, at least high school graduate, willing mag-aaral sa Calamba, Laguna for 7 months at dapat rin ay hindi tataas sa 300,000 pesos ang annual income ng inyong pamilya. Ito ay isasagawa sa iba't ibang lugar sa Quezon simula January 19 hanggang 23. Kaya sa mga interesado, scan lamang po ang QR code na nasa inyong mga screens. Okay. O, ito ulitin natin uli yung serbisyo caravan na isasagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Diyan po sa mga kababayan nating OFW sa Bahrain. Ito po isasagawa sa January 29, Oasis Mall, Jufair, Bahrain. Ang mga services po dito ay OWA e-card issuance, OWA membership registration at renewal, at programs and services information dissemination para po mas maging updated at inform ang ating mga kababayan sa mga benepisyo maaari po nilang ma-avail. Kaya kung wala pa po kayong mga ID dyan from OWA, punta na po kayo dyan. Para masulit, makuha natin yung mga benefits natin bilang mga overseas Filipino worker. Correct. At good news po sa mga Pilipino na gustong magkabahay. Kasi sabi po ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, mas marami pang pamilyang Pilipino ang nabigyan ng sariling tahanan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Nitong nakaraang araw, formal nang binuksan ang modern condominium type housing project na nasa Bukawi, Bulacan. Nasa 1,200 individuals ang maikinabang sa mga natapos ng housing units. Ang housing project na ito ay open po sa lahat, kahit po hindi kayo taga Bulacan at kung willing naman kayong lumipat ng Bulacan. Housing. Tsaka yun yung problema kasi nung iba talaga na madami naman daw mga housing projects, ino-offeran naman daw talaga sila. Kaso, pagdating daw nila doon, baka wala silang work. Yun yung worry ng iba. Kaya yung iba hindi rin talaga natatanggap yung mga housing na ino-offer sa kanila. Pero ito sa Bukawi, Bulacan, Medyo okay naman yung malapit-lapit sa Bukawi, Bulacan, di ba? Okay Ano yun? naman yung Okay naman lugar yun. sa Bukawi, Medyo Bulacan. malapit lang. dito, Kasi malapit. iniisip ko baka may access naman sila sa kunyari, kahit yung work nila nasa metro. Ay, actually, malapit ang Accessible Bukawi papunta sa metro. Oo. Kasi paglabas mo ng NLEX, dire-diretso na yan. malapit lang siya. Oo. Kaya try nyo mga kasama. Baka this is your chance. Diba? Sarili ka ng bahay. Housing. Para naman sa mga taga Manila, ito weather update na tayo dahil 23 to 30 degrees Celsius po dito sa atin. Katamtamang init lang at lamig at dahil 10% chance ang chance of rain kaya pwede kayong maglaba ngayong araw. Oo, pero dun sa mga igsuon natin, yung mga kasama natin, mga taga Cebu naman po, alam niyo po ba na 24 degrees to 30 degrees Celsius po ang temperature dyan sa inyong lugar na may 30% rain. Medyo maulap-ulap mga kasambahay, kaya mag-ingat po sa biglaang shower rains. Para hindi tayo basang uuwi sa bahay. Ito sa bandang Davao naman, asahan ng medyo mainit na panahon na aabot from 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Perfect ito para sa mga may lakad pero siguraduhin may protection po sa araw tulad ng payong o sunscreen. Sa Metro Davao po, again, 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius na may 20% chance of rain. Mainit talaga sa kanila, Davao. no? Sana wag naman sagarin yung 32%. Ang init niya, lalo na yung mga mommies natin na may hot flashes. Naku, yung mama ko pag mainit, grabe. Yung anger issues niya talaga. Nati-trigger. Dapat meron
rin siya laging portable na fan. Oh, sa akin hindi. Ang sabi ko dito ka sa kwarto, wag mong papatayin ng aircon. Bawal patayin ng aircon sa amin. Weather update lang, binline item mo na eh. Oo, kasi yung mga mommies Shoutout pag kay menopause, nasa menopausal stage, yan yung nila, yung hot flush. Binuko mo naman siya. Gusto nga niya, bata pa siya. Grabe si Tini. Happy birthday pala sa mama ko kahapon, birthday niya. Biglang bawi. Happy birthday. Oh, nabati ka ha? Pagkatapos mo ganun-ganun yung babatiin. Ganda ng Parang maganda, hindi siya ma-bad trip, di ba? Galing mo. O sa Baguio naman, sa Baguio City, may 40% chance of rain. Mas masarap magstay muna sa loob ng bahay o kaya magkape na lang. Hot chocolate habang pinapanood ang pinaglalaroan yung fog. Ay, totoo, kapag sobrang lamig sa Baguio talaga, makikita mo talaga umuusok. Pero paalala lang po para sa mga nagmamaneho, siguraduhin nyo pong maayos ang inyong wipers at headlights dahil ang kombinasyon ng ulan at fog ay delikado sa visibility. Kaya, drive slowly and safely lang po tayo ngayon. Tsaka yung mga umaakyat ngayon sa Mount Pulag, hiker. Hindi kasi January and February, dun yung akyat ng mga yan sa Mount Pulag. Sobrang lamig dun ngayon, kaya ingat din po kayo kasi ma-fog talaga yung dadaanan, yung biyahe. Yes. Oo, sa dami ang gusto natin gawin talaga. Diba? Tanungin natin yung mga kasangbahay natin. Kung meron po ba kayong extra 1 hour kada araw, saan mo ito gagamitin? I-comment nyo na po sa ating Facebook Live ang inyong sagot at babasahin namin yan mamaya. And syempre, si Broski Joshua naman ang magre-reply sa inyo. Kaya, I-comment mo na! 1 hour, tulog agad. kayo ba, bukod sa tulog, saan nyo gagamitin yung 1 hour? Di meron dapat kayong extra kasi 1 hour? hindi 24-hour isang araw, dapat mga 36 dapat, 48 eh. Grabe Dagdagan, naman. no? Mahabaan ka na nun sa sobrang Kulang eh, para yung, di ba, work 8 hour of Siguro work. kung hindi tulog, aral. Kasi laging kulang eh. Ikaw. Sayang naman yung 1, akin na lang yun. Laging kulang. Siguro sa akin, time lang mag-relax. Kasi parang pagkagising mo sa umaga, parang surod-surod na kagad yung mga gagawin mo. Muni-muni, no? Oo, yung 1 mga hour ganun na man lang. muni-muni. Para may allowance ka. Oo, maplano mo man lang kung ano yung mga gagawin mo sa mga iba't ibang araw pa. Wow. Relax. Kasi, Uy, nagsisticky notes na siya eh. eh? Oo, tinutuloy-tuloy na. Binigyan mo ako, di ba? Sticky notes. Oo, sayang naman. Ako bumili ako para sa sarili ko, ginagamit ko rin eh. Importante yun. Supplyan mo siya kasi Ubus na? maubos na. Hindi pa naman. Grabe naman. Hindi pa naman. Pero nagagamit ko sticky Ano notes. ka naman? Reminders. Once a day lang. Parang lahat na lang nilagay Di ba mo 15 dun, per ah. day? Pero ikaw, si Lian. Ako, isisingit ko sana dun sa after GMK bago ako pumasok sa school. Sana nandun yung extra 1 hour. Kasi yung minsan, pagkagaling ko dito sa GMK, nagbibihis lang ako, nagpapalit lang ako ng hindi na nga ako nakakakain. Diretso na ako sa school. Tapos, ang lungkot ko kasi, parang yung wala akong extra hour para wala akong time para makahiga man lang. True. Wala, dire-diretso talaga yung araw ko. Minsan nga nagugulat ako pagpasok ko ng kwarto, yung kama ko, dekorasyon lang yun. Wala, hindi ka rin makakatulog ng maaga. Tapos minsan tinatanong ako, kasi di ba hindi ako nakakain sa bahay. Tapos diretso na ako klase pagdating ko sa school. Pagkakain ako, ang kain ko na ng lunch, alas 3 na, alas 4 na. Tinatanong na nila ako, hapunan mo na ba yan? Kasi lagi silang sanay na late na talaga ako nakakakain. Diba? Kaya Mga hard work. dapat meron talaga mga extra hour dun sa gitna eh, di ba? Pero ito, speaking of kain, dahil ako nakakakain, dito na lang talaga ako bumabawi sa GMK ng pagkain. Gusto niyo ba ng maha blanca? Oo, gusto namin yan. Maha Blanca. Nakaayaw sa Maha Blanca. Sige, dahil gusto niyan, gagawa tayo ng maha blanca. Kasi nakita ko sa YouTube, madali lang pala gawin Naku, yung sa maha YouTube blanca. mo nakita. Pero medyo technical siya. Kasi gumawa ako yan dati, hindi ko nabuot eh. Ay, talaga? Hindi mo nabuo. Sana, ang galingan mo ah. Sana mabuo ko ngayon. Kaya eto, gagawin na natin. Yung pinanood ko sa YouTube, dapat ito yung papatunay natin kung totoo ba yung mga sinasabi sa YouTube. Ha? Magkakalaman. Pero alam niyo, masarap nga yung maha kasi affordable lang yan. Pero masarap na dessert, favorite ng mga Filipino. Kaya Yeah. trinay ko siya. Tapos nung ginawa ko, nasayang. Baka hindi ka Pilipino. Filipino ako. Paborito ko nga siya. Ang problema nga, hindi ko pa kaya siyang lutuin nung time na. Pero simple lang, di ba? Yung mga Luto ba ingredients. na Oo, yun? sobrang simple Very lang. Mamaya simple. malalaman natin kay Sim. Akala ko hindi niluluto. Akala ko parang kino-combine lang tapos Hindi, kailangan mong initin yun. iniinit. Oo,
may luto pa pala. mabuo, magsama-sama yung mga Ni steam. Oo, gano'n. Kala ko Tapos, hindi binibake. pagkahango, hihintayin mo siya. Mamaya kay Celine malalaman natin Ayan, yung yan, tamang yan. procedure. Kasi Sige, nga, sige. nagkamali nga ako. Baka pag sinunod nyo Ba't ako, ka pinapakinggan yan? Tama. Pero napakarami pa ninyong aabangan mamaya mga kasambahay. Kaya stay tuned lang kayo dyan at magbabalik kami. Ay, kanina pa tayo nakaupo dito. Kanina nakahiga, so ngayon umupo na. Ako, yung balakang ng isa dyan, no, tinan mo, kakalas Bakit na. kaya? Totoo, di ba? Yung sa likod, lalo pag yung mga upuan walang sandalan or malayo, mga ganun yung upuan mo sa school or kaya sa trabaho. Ang sakit kaya? Kahit nakaupo, nagre-reklamo pa rin. Oo, kasi Masakit yung likod pa rin. kalaban. Nako, buti na lang, may bisita tayo ngayong araw. Natuturuan tayo ng cure para sa mga ganyan masasakit na likod. Nako, excited na ako para masolusyonan naman. Ay, na. Ayan na. Wala naman na-contact May yan. na-invite ka? Social media uli? Hindi, wait lang. Ano ko to, sa Friendster? Oh, Friendster! Wait lang, ha? Coach, welcome. Good morning po. Good morning Sa po. aming Morning po. bahay. Morning po. Good Sige po kayo, coach. Nako, ito. Oo, ito yung hinihintay natin. Mga aray-aray na itong mga kasama ko, coach. kasangbahay natin na nag-work sa office o kaya work from home. Aba, perfect to si Coach. Ayan, si Coach magtuturo sa atin ng mga ilang exercises. Coach, First, bakit po? No. Please, introduce yourself, pala, oo. coach. At bati po tayo sa mga viewers natin. Magandang umaga po mga kasambahay. So ako po si Coach Jet. So I've been coach since 2020. So more than 4 years na. Ongoing 5 years na. So as of now, ano ako ngayon, like freelance coach lang ako as of now. So tumatanggap ako ng mga clients, mga online. Meron din ako mga face-to-face clients. Naku, welcome po dito sa Good Welcome, Morning Coach. Kuya. Madali po kayong iko-coach ngayon. Happy to help po, Mga happy kasambahay to help. natin. Opo. Pero coach, bakit po ba importante yung stretching? Lalo na po dun sa mga maghapong nasa opisina, sa trabaho, o kaya sa mga estudyante natin. Napaka-important po ng, kahit sabihin natin simple stretching lang siya, napaka-importante niya sa daily lives natin. Usually, common po sa mga, yun nga, mga nasabi niyo po, mga office works, mga work from home. Kasi po, usually, sobrang tagal po nilang nakaupo sa mga upuan nila, sa mga workplace. So, kasi, ang result po kasi kapag matagal tayo nakaupo, yung mga parts na sumasakit sa katawan natin, mga usual part, yung mga neck part, yung mga batok, lower back, tsaka yung puwet. Kasi po, ang cause po kasi, way sumasakit yan kasi inactivity po yung mga muscle. So, wala pong movement. It means, nalilesen po yung blood flow niya, kaya po siya nagiging stiff. Kaya sumasakit na po siya. Hindi ibig sabihin na hindi mo ginagamit, hindi nasasakit. Lalong nagkakaroon Lalo ng po. problema Kapag kasi ka- hindi opo. ginagamit. Yun na. Pero ano bang pakiramdam ng ganyan inactivity? Anong pakiramdam ng mga, iba pa ba yung kunyari, parang stiff yung leeg nila, iba parang ngalay yung iba. Yun na po Yung siya. mga signs na talagang, tagal mo nang nakaupo, kailangan mo nang gumalaw-galaw. Yun na po, yung pakiramdam po pagka inactive po yung part ng katawan natin, yun po, nagiging stiff na po yung muscle, so sumasakit na po siya. So kailangan po natin siyang i-stretch para ma-relieve po yung pain. Yan yung mga pangkaraniwan na nararamdaman. Pero most of the time po ba, saang part po yung masakit sa likod? Kasi parang ngayon po, ang trending sa social media, saan daw ba nakakabili ng bagong likod? Opo, bakit po Puro likod back pain talaga? eh. Yung Oo. pinaka, Yun po, puntir? likod po kasi usual sumasakit kapag nakaupo. Kasi po, yung spine po natin, siya po yung support ng katawan natin. So pag matagal tayo nakaupo, siya po yung kumbaga sumusupport sa katawan natin para mabalance tayo. So kaya, Tsaka hindi naman lahat kasi ng upo rin parang yung talagang tamang posture. Iba nakaslouch lang talaga. Nung malaking factor din po ba yun, yung posture sa mga pag-upo? Tsaka yung upuan na gamit, kung ergonomic ba? Di ba nasabi mo yun before, Josh? yun po. Yung mga ituturo ko po mamaya mga stretching sa inyo, makakatulong din po siya talaga
to improve your posture. Oo. Para ma-lessen din po yung pain sa back. Nice. Ayan Pero na huwag nga. natin patagalin po. Pwede Ayan niyo na. po ba kaming turuan Yan. yan? Kasi nakaupo naman po kami. Sige po, sige. Kasi ang sakit naman Lagi pala tayo ng nakaupo. likod ko Yan ang problema. Lagi tayo nakaupo dito. Kailangan Minsan din po natin. kinakabahan ako kay Joshua, napapatunog niya yung sarili niyang katawan kapag nakaupo siya. Hindi, alarm ko yun. Nakakairo. Alarm. Kailangan mo na mag-stretch. Yun. Ano po ba yung mga exercise kahit nakaupo lang? Sige po. Eto, bigyan ko po kayo ng mga samples. So una po, usually po kasi sumasakit pagka mga desk work lang tayo, usually yung forearms natin. Kasi gamit na gamit siya. Oo, nakaganyan lang Okay. na. Tuturuan ko po kayo ng simple stretches sa forearms natin. So una, straight lang po nating arms sa harap. Tapos para ma-stretch po yung flexor natin, palm po facing sa side nyo. Tapos hilahin nyo lang po ng kabilang kamay nyo. So pull nyo po, mararamdaman nyo po na-stretch yung flexors nyo. So hold nyo lang po siya for at least 10 seconds. Tapos, taas naman po natin para sa extensor muscles naman po sa taas. So pull, hold natin ng mga 10 seconds. And then, sa other side naman po, pull. Natutunog yun. Tutunog yung mga ano mo dyan, ha? Tunog. Naririnig niyo po ba? Tutunog mo dyan, ha? Tapos, Wala taas pa naman to po. kamay pa lang to. Yun. Tutunugan ang aking joint. Okay. So, done na po tayo sa forearms natin. So, move on naman po tayo sa ibang muscle part. So, kumbaga sa neck, siyempre, mga simple stretches, Malay yung na. neck stretch. So, sit straight lang po tayo. Tapos, medyo tuck nyo lang po yung neck nyo. Tapos, right hand sa left na ulo. Tapos, hilahin nyo lang po siya. Stretch. So, hold nyo lang po mga at least 10 to 15 seconds. Feel nyo Kaya po ba, yung Tim? stretch. Ay, naantok ako. Tapos, sa other side naman po, left hand sa right part ng ulo. Ay, tumutunog yung balikat Yan. ko. Pull nyo po. Sarap. Yan. Coach, normal lang po ba na sumasakit yung balikat? Normal po siya. Oo. Balikat. Yung balikat ko sumasakit. Okay. Kasi po, connected din po yung neck muscle natin dito sa balikat. So, connected po siya. Okay. Okay. Nice. So, next po natin is para ito, makaka-improve po ng posture ng katawan natin. So, tawag po dito is chest opener. Yes. So, dalawang kamay po sa likod ng ulo or sa batok. Tapos, starting position po dito. And then open nyo lang po yung elbow nyo. Palikod. Tapos hold. Ayan. Narinig nyo po yung mga tunog. Ang sarap. Hold nyo lang po, mga at least 10 seconds. Ganito yun Feel sa- nyo po yung back muscle nyo, upper back. Good morning talaga pag ganun. Tapos, balik sa zero position. Tapos, gawa po tayo ng isa pa ulit. Hold. Oh. Sarap. Okay, balik. Kamusta Tapos po? dapat slow lang po to. Coach, na hindi pwede yung Opo, ganun. mga static stretches po siya. Ano So, ka, paro-paro? kailangan po ng hold para ma-feel Para po ma-feel. Yung mga ganong exercise, coach, kumbaga gaano katagal at gaano rin kadalas na dapat gawin yung mga ganito pong mga klase ng mga exercises? Usually po, para maging effective po siya, or maging effective siya, usually, pwede niyo po siyang gawin at least 3 to 5 minutes daily. Tapos maging consistent lang po kayo, gawin niyo po siya daily. Kumbaga, maglilist po kayo ng exercises, mga stretching exercises, let's say at least 5, tapos gawin niyo po siya sa 5 minutes daily. Yun po. Oh, Kailangan maging consistent po talaga. or basta naka-feel po na parang hindi okay yung katawan. Pag may naramdaman po kayong pain, yun. Any time of the day po pwede Okay naman naman. gawin. O kasi iba yun nga problema, di ba, kapag matagal ka na nakaupo. Konting galaw-galaw kapag naramdaman mo na, ako nakakailang oras na pala ako nakaupo. Pwede natin gawin lahat na itong nasabi nating exercise today. Ito, pero puro to yun. Kamay, leeg, no? Mamaya alamin natin kung ano pa ba ang iba. Pero maraming salamat, Sir Jet. Alam po namin, marami pa kayong gustong ituro sa amin. Pero mamaya abangan ng mga kasambahay natin yan kung ano pa ba ibang mga stretches na pwede natin gawin na nakaupo sa ating mga desk habang nag-work tayo. Oo, At kasi tatlo hindi pa na lang mahihirapan sila. Oo. Iba kasi para iniisip, ay naku, wala na akong oras mag-gym. Ito lang talaga yung oras ko buong araw. Ngayon, wala na sila Wala na excuse. excuse. Wala na excuse dahil ito, nakaupo lang tayo, kaya nating gawin.
Tsaka 10 seconds lang, Sir Jet, no? Per exercise. Kailangan lang talaga ng activity ng muscle para Galaw lang. magka-blood flow siya. Yeah. Oo, galaw-galaw mga kasambahay para hindi tayo ma-stroke. Eto, pero dun sa mga kasambahay natin na nakatutok ngayon sa ating social media, may tanong naman po ako para sa inyo. Mga kasambahay, kung may extra 1 hour kayo araw-araw, saan nyo po ito gagamitin? I-comment nyo na sa ating Facebook Live ang inyo pong sagot at mamaya sasagutin at babasahin natin yan kasama si Joshua kasi siya po ang magre-reply sa inyo sa ating social media. Kaya naman, I-comment mo na! That's right! Ayan, at habang kami ay nag-exercise dito, sabayan nyo na rin kami ha. Huwag kayong aalis mga kasambahay, magbabalik kami. Okay, one more. Ito yung mas favorite. Nagbabalik po ang good morning ko, Kita mo naman, di ba? Oo nga, kala mo talaga. Check mo Mga kasabay, ang oras po ay 6:47 na in the morning. And it's time to exercise. Kasama pa rin natin si Coach Jet Abellanosa Darcantes para i-guide tayo sa desk exercises at stretching kahit nasa office ka lang. Kaya wala na tayong excuse. Sumunod kayo sa amin mga kasangbahay. Oh, nakatatlo na tayo kanina ng mga meron tayo sa exercises. Ayan, arm. ganun. Meron tayo sa Neck exercise. Neck. Tsaka sa chest. Para chest, sa chest. neck, back. Parang may back din yun Oo, kasama, Oo, kasama rin Back yung and back. chest. Pero may mga quick routine po ba kayo, Sir Jet, na pwedeng gawin, pwede na ituro sa amin, na pwede nating gawa in just 3 to 5 minutes, pero aalwan yung pakiramdam na. Yan. Pang Meron ano yan, pa. pang intro sa umaga sa mga antok pa kasi ang hirap-hirap silang simulan yung araw nila, hindi Oo. Yan, pwede pong include yun, yung tinuro kayo ng tatlo. Tapos dagdagan po natin hanggang yan. sa legs. Ayan, gusto ko yan. Yun, with Mabilis legs. po kasi ako, Coach Pulikatin. Mm. Kaya bumibili ako ng massager na pampaa, tapos habang nag-aaral ako, nandun siya, tapos Pero kung may exercise naman, at least, di ba, may iba pa akong pwedeng gawin maliban. So ito po, pang-apat po natin na pwedeng idagdag doon sa tatlo kanina. So next po natin is yung sa shoulder natin para ma-warm up yung rotator cuff natin, yung sa shoulder. So ang tawag po dito is shoulder backward roll. So the word itself, i-roll nyo lang po palikod, balikat niya. shoulder. So slowly lang po, Yun. roll, palikod. 1, tapos 2, Mabagal. mabagal lang. Feel nyo lang po yung movement. Ganito pala dapat, hindi pala mabilis. Uy, So pwede po kayo gumawa ng 10 to 12. Ginaganyan lang dati, di ba? O, yung ganyan. Kailangan Mali po pala yun. mabagal lang po siya para ma-feel nyo po talaga yung movement. So pwede po kayong gumawa nun ng 10 to 12 reps tapos gawa po kayo ng 3 sets. 10 to 12. 12 repetition. Tapos next naman po para Pababa sa na. Shoulder na. Next natin po So ay. next naman po sa spine naman po. Okay, sa likod. Specifically sa lower back. Okay. So ito nakaupo lang po tayo. Right hand po natin sa left leg. Right hand, left. Medyo naka-open po ba yung leg? Mm-mm. Ang tawag po dito is spinal twist. So, Spinal twist. i-stretch lang po natin yung lower back. So, right hand sa left leg. Tapos, pull nyo lang po yung katawan nyo. Oh, Other Bang! yeah. Yan. Joshua, Hold- yung katawan mo. Hold nyo lang po mga 10 seconds. Sarap. Sarap sa And likod. sa other side naman po, Wow. left hand sa right leg. Tapos, pull nyo lang po yung sarili. Oh. Ay. Ramdam na ramdam mo siya. Diba? Parang imbis na magising tayo, parang nare-relax tayo lalo. Nakaka-relax, no? Effective, Sarap, nakaka-relax. sarap. Ayun, katulad po tinatanong ni Sir Ian kanina, yung para sa legs naman. Ito, ang tawag po dito is seated pigeon. Pigeon. So, right leg, parang D4 lang po kayo. Kung kaya. Ayan, D4. Tapos, bend over nyo lang po yung torso nyo pababa. So, hand nyo sa upuan lang, relax lang. Tapos, bend over nyo lang po. Mararamdaman nyo na po yung stretch sa glutes nyo. Glutes. So, sa right glutes. Ayan. Napipil nga, Wala, 24 pa lang ako yung flexi age ko, 40. Wala na. Hold nyo lang po siya mga at least 10 seconds para effective. Ramdam na ramdam siya dito. Sarap, nasi-stretch nga. Kawawa si Tinir. Kita mo, 7, 8, matanda na talaga to. Naka-heels pa. Okay. Sarap. So, left side naman po. Kabila. 4 sa kabila. Kabila. And lower your torso. Hold mga 10 seconds. 1, 2, Sarap.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Yun. Ay, si Tini dapat gawin to mas, Coach, mas uuwi pa ba madalas. ako nito sa bahay namin? Mas madalas mo gawin. Meron po, last pa po tayo. So Meron para pa, sa meron legs naman, sa quad, Okay. sa quad muscle natin. So tawag po sa kanya is leg extension. Leg So hawak lang po tayo sa inuupuan natin. Tapos extend nyo lang po basically yung legs nyo. So extend. apa. Okay. Hold nyo po yung top position. Hold nyo po siya mga at least 10 seconds ulit. Ayan. Ito kaya to. Hold. 8, Perfect. 9. Pwede 10. din gawin ng mga lolo't lola. Okay. Basic lang po siya. So left side naman po. Bila naman. Up. Hold. Tumunog yung tuhod ko dun. Yan. Nagtutunugan na. Narinig ko yung tuhod ko eh. Hold nyo lang po. Ayan. Yan. Ay, sana sinasabayan tayo ng mga kasambahay Oo nga. natin. Kung nakaupo lang kayo, di ba? Sabay na. Okay. Oh, di ba? So yun, kompleto na po yung stretches natin ng buong katawan. Nag-start po tayo sa forearms, Oo nga. papunta ng Arms. neck, sa upper back, sa spine, sa glutes, tapos up to legs naman. Okay, parang So, full pwede- body na. Pwede nyo po siyang gawin ng under 5 minutes lang po. Daily. Oo nga, tigti 10 seconds, 10 to 15 seconds each stretch lang naman. Madaling gawin. Eh coach, may mga common mistakes ba ang yung mga tao kapag nag-stretch sa opisina na dapat iwasan naman? Maliban po dun sa mabilis na gano'n. Oo. Kasi nalaman Parang ko sayaw mali ka lang ako eh. Isa na Isa yun. na yun. Oo. Di dapat siya gawa, kumbaga i-rush yung pag-stretch. Yan. Pero ang mga common mistakes po general. kasi, mga common mistakes po is yung pag too much stretching naman po. Masama rin. Opo. Masama din po kasi yung too much. Kasi sabi nga po, may kasabihan na lahat ng sobra ay masama. Oo nga naman. Pero coach, yung too much na yun, nakadepende sa tao? Kasi meron po talaga kaya nila matagalan eh. Or paano po ba? Ano masasabi na Oo, too sobra much na? In general po kasi talaga yung pag too much na ano. Like, kumbaga, nade-dependent na po sila dun sa pag-i-stretch. Halimbawa, sakitin talaga yung balikat nila. So, ang ginagawa nilang short relief lang is yung pag-i-stretch okay. lang. So, nagiging too much na siya. Imbis na, kumbaga, mabigyan siya ng relief, mas nagiging pain pa siya kapag too much. Ayun. So, dapat may eksaktong repetitions lang and sets lang siya. Ang na-recommend niyo po sa amin is 10 repetitions tapos 3 sets. 3 sets. Yun ang sundin Enough na po siya. natin. Okay. Pero coach, para sa mga nahihiya naman mag-exercise sa workplace, ano ba yung masasabi para ma-encourage naman sila? Kasi hindi naman kasi to common na ginagawa talaga sa mga workplace. Baka pag nakita sila nagaganyan, tawanan sila. Pero paano mo sila ma-encourage naman na gawin ito kahit na ba hindi ito common na ginagawa sa mga workplace? Actually, masasabi ko lang po sa mga nahihiya, sa mga gantong, kumbaga, mga healthy na activity, is wag sila mahiya. Oo, yun talaga. oo. Kasi para din naman to sa wellness nila, sa well-being nila, para maging healthy yung katawan nila, maiwasan nila yung mga sakit-sakit ng katawan. Tsaka hindi nila maiisip, possible, makakita sa workplace nila, makita sila ng boss or mga katrabaho nila, possible, may encourage din sila. Kumbaga, maging healthy. Yung Isipin nila yung benefit na makukuha nila from it. Tsaka iba yung disposition kasi nung nakapag-exercise, okay yung Opo. katawan, kaysa dun sa mga stiff yung katawan Sluggish. nila. Ang hirap Mas magtrabaho. productive. oo. Tama. Tsaka baka ma-influence mo pa yung mga workmates mo na mag-exercise din kasi sinimulan mo na, di ba? Magiging mas productive po kasi kayo pag halimbawa, pagising niyo sa umaga, tapos ginawa niyo po yung mga tinuro ko, mga simple stretches, mas magiging productive po kayo throughout the day. Sa work specifically. Nakakondisyon. Tanggal yung sakit-sakit ng katawan, di ba? Pero coach, para dun sa mga katulad po namin na mga bago pa lang sa mga ganitong klase ng mga example, mga bago rin na mga kasambahay natin sa mga exercises, kailangan po nila ng coach kagaya niyo. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak? Yeah. Yun, pwede niyo po akong makontak sa aking mga socials. Nasa screen po natin, sa Facebook ko and sa IG, mga personal accounts ko. And po. Facebook Yeah. and Message niyo lang IG. po ako dyan. Jet Dargante sa message Facebook lang. and Instagram. Follow nyo na si Coach. Maraming salamat po, Sir Jet, sa mga shinare po ninyong exercise at stretching routines po. Parang ready na ako sumabak ulit sa mga mahabang pag-upo. Pag-upo pala, no? We wish you the best po sa inyong career as a personal trainer, and we know na talagang babalik-balikan po kayo ng inyong mga clients. Kaya maraming salamat po. At maliban sa pag-stretching, Joshua, no? O iniisip ko kaya, di ba, kanina tinanong natin yung mga kasambahay natin, kung meron kayong extra 1 hour
sa inyong 24-hour day, saan nyo to gagamitin? Di ba parang may idea na kayo? Ito. Oo, ito. Kasi ito, sabi nga ni Coach, wala pa isang oras naman to. 10 minutes, 3 to 5 minutes lang. I-comment nyo na po sa ating Facebook Live ang sagot at babasahin natin yan mamaya. At syempre, ako ang magre-reply sa inyo. Kaya, i-comment mo na! Para maganda to, samahan nila ng selfie yung mga comment nila na nag-stretch din sila. Di ba? Para makita natin ano ba mga sumasakit-sakit dyan sa inyo. Tama. Pero ito ngayon, magbalitaan muna tayo with Kat Dumaraos mamaya sa pagbabalik namin. At syempre, marami pa kayong aabangan this morning. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ihahain ngayong araw. Bank accounts ni Vice President Sara Duterte na isipasilip sa Ombudsman at Anti-Money Laundering Council. At panibagong referral sa Ombudsman kaugnay sa flood control anomaly sa Cebu, tinatapos na ng Department of Public Works and Highways. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na gawing prioridad ang kapakanan ng mamamayan at ang kanilang mga kabuhayan. Ito ang kabilang sa naging mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-7 founding anniversary ng BARM na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City kahapon. Ayon sa Pangulo, bagamat may mahahalagang pag-unlad ng nagawa, marami pa ring dapat gawin. Nagpahayag naman siya ng kumpiyansa na sa haharaping pagbabago at progreso ng rehiyon sa hinaharap. So let us continue to expand livelihood and economic opportunities in BARM. Let us raise the standard of living of every family in the region. And let us always prioritize the welfare of every Filipino. Ihahain ngayong araw ang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman sa isang House Assistant Majority Leader, posibleng mabanggit na ito sa plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon ang Kongreso sa Lunes, January 26, 2026. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pandarambong sa pondo ng bayan sa pamamagitan ito ng umano'y presidential at congressional allocations para sa pet projects sa national budget, pag-abuso sa unprogrammed appropriations para pondohan ng mga maanumalyang proyektong infrastruktura at iba pa. Yan ang batayan ng impeachment complaint na nakatakdang ihain ng Grupong Bayan ngayong araw ng Huwebes, January 22, laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan na itong i-endorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Pag nagkataon, ito na ang ikalawang reklamong impeachment laban sa presidente. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ang unang impeachment complaint ayon kay House Secretary General Attorney Sheloy Garafil. Hudyat na nagsimula na ang proseso ng impeachment batay sa panuntunan ng Kamara. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, posibleng mabanggit na ang impeachment complaint sa plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, January 26, 2026. I think the procedure would be that it would be calendared, no? Meaning it will be mentioned in the open session once Congress resumes on the 26th. Bukod sa bayan, inaasahan ding maghain ng reklamong impeachment ang grupong sinasabing mga taga-suporta ng mga Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinepensahan ni Senator Amy Marcos ang tinagurian nilang minority report sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ito ay matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na ibabasura nito ang naturang dokumento. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr.
Hindi ako may basurang pinagtatakpan. Ito ang tugon ni Senador Amy Marcos sa mga buwelta ni Senador Panfilo Lacson sa tinaguriang Minority Report. Isa itong dokumento kaugnay sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Mula ito sa Senate Minority Block na pinirmahan ng 6 sa 9 na miyembro ng minorya. Nakapaloob dito ang kanilang mga obserbasyon, findings, mga rekomendasyon at mga posibleng ihaing legislative measure. Ngunit sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang respeto ay nagbubunga ng respeto. Paano anya nito tatratuhin ng may respeto ang isang dokumentong sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa komite at buong Senado? Kaya ayon sa Senador, ang bagsak niyaon ay sa basurahan. Buwelta naman ni Senador Amy, ang pinatutunguhan ng Minority Report ay ang taong bayan at ang mamamayan Pilipino ay hindi basurahan. Ayaw na rin anya patulan ni Senador Amy ang usaping respeto, ngunit kung may pinakamalaking bastusan sa naturang issue, ito ay ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Kasabay ng unang paglalahad sa Minority Report, ipinaliwanag din ni Senador Rodante Marcoleta kasama ang Senadora ang layo ng naturang dokumento. So, ang mga tao nagtataka, ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng Minority Report. Tinawag po naming Minority Report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Sang-ayon naman si Senador Risa Ontiveros sa prosesong ito na dapat mauna ang committee report bago ang minority report. Ang president na naalala ko, naalala nyo siguro nung nasa minority kami ni dating minority leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, dun sa sugar smuggling fiasco, at ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. And so our minority report was a comment on and a constructive criticism too, at may proposals kami doon. So, nung panahong iyon, pinayagan ng Blue Ribbon Committee i-attach yung aming minority report dun sa committee report ng Blue Ribbon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabubuksan ng isang dating senador ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte sa publiko. Ito'y upang makita umano ang mga maanomalyang transaksyon ng bise. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nagsampak kahapon sa Ombudsman ng patong-patong na reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV kasama ang isang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng mga inihaing complaints, ipinananawagan rin ng grupo na silipin ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council ang mga bank account ni Vice President Duterte. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Ayon sa dating senador, oras na buksan ang mga account na ito, makikita ang ilang pinag-ugatan ng kanilang mga reklamo gaya ng plunder, graft at malversation. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi, hindi ito paninira. Umaasa naman ang mga complainant na magsasagawa ng investigasyon ng Ombudsman patungkol dito at pagkatapos ay makakapagrekomenda rin sa House of Representatives ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magpapatuloy ang trabaho ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na isa sa mga technical working group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para habulin ang mga sangkot sa flood control anomaly. Ito ang inihayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso sa kabila ng pagbibitiw ng dalawang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure na sina Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo. Dagdag pa ng CICC Executive Director na hanggat nasa hangar sa Singapore at Malaysia ang mga air asset ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay patuloy na gumagastos ang pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng Tito G, and I don't think we're stopping anytime soon kasi again, with the order of battle and yung inventory system na yan, so makikita natin tuloy-tuloy pag-recover natin ang assets. Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hindi sila aatras sa paghabol sa mga nasa likod ng umano'y mga anomalya sa mga proyekto kontrang baha ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, magpapatuloy ang pagsusumite nila ng mga referral at ulat sa Office of the Ombudsman hanggang sa mapanagot at makulong ang mga sangkot sa issue. Narito ang report ni Jed Neresina. Malapit nang matapos ng legal team ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang panibago nilang referral sa Office of the Ombudsman. Ito ang inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nang matanong tungkol sa update sa inihahanda nilang referral kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong kontrabaha sa Cebu. Naunang binanggit ni Secretary Dizon nitong huling buwan ng 2025 na target nilang maisumite ito ngayong Enero ng 2026. Kung saan katulong at kasama nila ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa referral na ito. Siyempre, malaking tulong ang ICI. Kasi dagdag na, alam mo, hindi naman trabaho talaga ng DPWH ang magkaso at magpakulong. No? Pero kailangan tuloy-tuloy pa rin yan. And Cebu, tinatapos na ng legal team natin yung referral sa Ombudsman for Cebu and others also. Ipinaliwanag pa ng kalihim na hindi maapektuhan ang mga susunod pang referral ng ahensya sa Ombudsman kahit pa kulang na sa commissioners ang ICI na kasama nila sa pangangalap ng ebidensya. Ayon kay Secretary Dizon, may kakayahan naman ang DPWH na direktang magsumite ng mga ulat sa Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control projects anomaly sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, ibinahagi rin ng kalihim ang naging pag-uusap nila kamakailan ni Ombudsman Crispin Remulla. Ayon sa DPWH Chief, asahang masimulan na ang examination sa computer ng yumaong si dating DPWH Secretary Maria Catalina Cabral. Magsiset na sila kundi later this week or early next week ng conference on the computers of the late former Undersecretary Cathy Cabral. Kaugnay nito, tiniyak ng DPWH na katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan ay madaragdagan pa ang mapapanagot sa nangyaring malawakang korupsyon sa pamahalaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapahiwatig na umunong sumuko si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sinasabing may surrender feelers na ang dating mambabatas na idinaan sa kanyang mga kakilalang pari. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na sineseryoso ng pamahalaan ang anumang pahiwatig ng pakikipagdialogo ng dating mambabatas. Huling na monitor si Ko sa Portugal kung saan meron na umano itong Portuguese passport. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Malapit na umanong matapos ang medical care at pagpapagaling ng Filipino-American na si Chantal Anicoche ayon sa Philippine Army. Kasunod ito ng ilang araw na gamutan at monitoring sa kanya sa Army Hospital sa loob ng headquarters ng 2nd Infantry Division sa Tanay Rizal.
Si Anicoche ang babaeng nailigtas ng mga sundalo sa engkwentro sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, ilang linggo lamang ang nakakaraan. Muling binigyang diin ng Philippine Army na hindi ito nakabalanggo kundi kusang loob na nagdesisyon na tumanggap ng gamutan sa mga militar. Itinuturing ng Department of Information and Communications Technology o DICT na malaking bagay para sa disaster response ang pagkakaroon ng satellite service ng mga telecommunication companies sa bansa. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Inaabot ng ilang araw bago ma-restore ang signal ng mga telecommunication company. Ito ang karaniwang nararanasan ng mga lugar na nakararanas ng malakas na bagyo. Kaya naman ngayong taon, ito ang iiwasang maulit ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ngayong taon ay sisikapin nila katuwangan telco na hindi na mawala ang signal kahit nananalasa ang malakas na bagyo. 2-3 days na ngayon yung record namin 2-3 days mabilis na yun. Pero naisip nga ng Presidente, baka mas maganda, hindi na magda-down yung signal. So si Globe naman, ito yung sagot na nila. So, utos sa amin ni Presidente, yung next typhoon season, dapat yung mga kababayan natin, pag tinamaan sila ng bagyo, yung signal nila hindi mawawala. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga ang tuloy-tuloy na signal lalo na sa gagawing disaster response ng pamahalaan. Ang analysis namin, critical yung first 24 hours Doon mo malalaman kung sino yung sasagipin mo sa baha. Doon mo malalaman kung saan yung nawawalang kapamilya. Yun yung critical. And from the government standpoint, the first 24 hours, doon mo malalaman saan mo na i-deploy yung mga relief operations mo. Kasi minsan yung bagyo, mapre-predict mo 2 days before, pero pag nag-hit siya, nagbabago Ayon kay Globe Telecom Senior Vice President Joel Agustin, katuwangan satellite service na Starlink, magsasagawa muna sila ng dry run para sa satellite phone service. So we've identified underserved areas and unserved areas. So we wanted to see how it will interplay with the terrestrial network. So sabay-sabay yun. So once Starlink start propagating yung mga satellites, so ibig sabihin, ibibeam na nila yung satellites towards the Philippines, it will cover the whole of the Philippines. Paglilinaw ng Globe Telecom, hindi kakailanganin ng panibagong cellular phone para sa naturang satellite service. It's going to be different to yung satellite service na binibili natin right now, wherein kailangan ng specialized device yun And those specialized devices are expensive, right? For this case, for DTC using Starlink, with this partnership with Globe, ang kailangan mo lang is the same phone that you have right now as long as it's 4G capable. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito muli ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito po muli sa EDSA Bagong Baryo sa Caloocan. Sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi na papunta ng Monumento at kaliwang bahagi na papunta ng Balintawak ay light to moderate po ang current traffic situation. Dito naman po sa NLEX, wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX at tuloy-tuloy po ang biyahe. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate po ang lagay ng kalsada dito sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Pumasa na sa Parliament of Australia noong Lunes, January 19, 2026, ang mas mahigpit na mga batas ukol sa hate speech at firearms. Bunso dito ng insidente ng pamamaril sa Bondi Beach, Australia noong December 14, 2025. Narito ang report ni Danny Delieva. Ipinahayag ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang pagpasa sa Australian Parliament ng Combating Anti-Semitism, Hate and Extremism Bill 2026 bilang bahagi ng National Reforms Package. Today we have laws that are stronger than they were yesterday.
Late last night, our laws to crack down on hate speech and take sensible action on firearms passed the Parliament. Sa ilalim ng National Reform Package, tataasan pa ang parusa sa anti-Semitic, hateful and extremist conduct. Bibigyang karapatan din ang pamahalaan na kansilahin o huwag bigyan ng bisa ang sinumang magkakalat ng pagkapuot at pagkabaha-bahagi sa Australia. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Minister of Foreign Affairs Senator Penny Wong kung bakit mahalaga ang pagpapatupad ng mga bagong batas ukol sa firearms. David Marr, the brother of former police officer Peter Marr killed at Bondi, has said an anti-Semite without a gun is a hate-filled person, an anti-Semite with a gun is a killer. Ilan sa ipatutupad ng bagong pasang batas tungkol sa armas ay ang mas mahigpit na licensing requirements, pagtiyak na Australian citizens lamang ang may karapatang magmay-ari ng baril, paglimita sa uri at bilang ng baril na maaaring ariin ng isang mamamayan. Magiging epektibo rin ngayong 2026 ang pinakamalaking gun buyback scheme sa bansa sa loob ng 3 dekada. If the National Reform Package had already been in place, the gunman would not have been eligible to hold firearms at all. So we are seeking to get dangerous guns off our streets with the largest national buyback since 1996. And our reforms ensure that only Australian citizens can own guns. Ang mga naturang batas ay ang mabilis na tugon ng pamahalaan sa naganap na malagim na pamamaril sa Bondi Beach noong Desyembre sa unang araw ng Hanukkah. Nananawagan ng pagkakaisa si Prime Minister Anthony Albanese sa sambayanan sa pamamagitan ng pagdeklara ngayong araw bilang National Day of Mourning. Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands. The Day of Mourning will be an opportunity for all Australians to stand with those who are grieving, those who lost loved ones, family members, and members of the Bondi Chabad community, but others as well. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tumataas ang flu activity sa US at Canada matapos ang biglaang spike ng mga kaso noong kalagitnaan ng Desyembre habang hindi pa rin umaabot sa rush ng flu season sa Amerika. Ang detalye sa report ni Imelda Andrada. 44 sa 55 estado at jurisdiksyon ng Estados Unidos ang nagulat ng mataas o napakataas na antas ng flu. Kabilang dito ang New York at Colorado na nagtala ng record-breaking na bilang ng kaso noong unang linggo ng Enero ayon sa CDC. Tinatawag ng ilang eksperto ang spike na ito na super flu na pangunahing pinapalala ng bagong subtype ng influenza H3N2, kilala bilang subclade K. Unang na-detect ang strain na ito sa Australia noong July 2025 at ngayon ay responsable sa mahigit 90% ng mga kaso sa US. Mas tumatama ang season na ito sa mga bata na nakakaranas ng matataas na lagnat, febrile seizures, croup at malubhang dehydration. Nagdulot rin ito ng pagtaas ng pediatric hospitalizations at 17 na naitalang pagkamatay ng mga bata sa US ngayong taon. Tinataya ng CDC na aabot sa 15 million ang kaso, 180,000 ang hospitalizations at 7,400 ang namatay sa kasalukuyang flu season kahit walang sabayang surge ng RSV o COVID-19. Bagamat hindi ganap na tugma ang 2025 to 2026 flu vaccine sa subclade K, nananatiling mahalaga ang pagpapabakuna. Nakakatulong ito na mabawasan ang panganib ng malubhang sakit at pagka-hospital, lalo na habang papasok sa peak months ng flu season. Pinapayuhan din ng publiko na ipagpatuloy ang basic preventive measures, madalas na paghuhugas ng kamay at manatili sa bahay kapag may lagnat, dahil sa mataas na antas ng pagkakahawa ng subclade K. Imelda Andrada, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang tropical storm ang patuloy na nananalasa sa North Island, New Zealand.
Bunsod ito, nagdeklara ng state of emergency bilang paghahanda sa sakunang dala nito. Narito ang report ni Early Briones. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, nagpatupad ng red heavy rain warnings ang mga otoridad sa ilang rehiyon, kabilang ang Northland, Coromandel, Bay of Plenty at hilagang bahagi ng Gisborne. Ang red heavy rain warnings ay ginagamit lamang kapag ang panahon ay totoong matindi at inaasahan na ang matinding epekto at abala nito sa komunidad. Samantala, nagpatupad naman ng orange warning sa Auckland at ilang bahagi ng Tairafiti at Hawke's Bay, habang inaasahang magpatuloy ang malalakas na ulan hanggang madaling araw. Dahil sa matinding pagbaha, tuluyan ng inaccessible ang East Cape mula Opotiki sa Bay of Plenty hanggang Okitu sa Gisborne, matapos isara ang mga pangunahing kalsada. Nakapagtala rin ng malawakang pagbaha sa ilang pangbayan kung saan lumubog na ang mga bahay at kalsada. Nakaranas din ng pagkawala ng kuryente at pag-apaw ng mga ilog, kaya napilitan ng lumikas sa mga residente sa lugar. Patuloy ang panawagan ng emergency services at lokal na pamahalaan sa mga residente at bakasyonista sa mabababang lugar na lumikas agad bilang pag-iingat. Tinatayang katumbas ng isang buwang ulan ang maaaring maitala sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw sa ilang bahagi ng Northland, kung saan mahigit 200 mm na ang sukat ng ulan sa loob ng isang araw. Sa South Island, may orange heavy rain warnings na rin sa parte ng Tasman, habang naka-alerto rin ng Nelson, Westland at Canterbury, kabilang ang Christchurch. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang kaugnayan sa ipinapakitang aktibidad ng Bulkan Mayon ang mga mud pools na matatagpuan ngayon sa bayan ng Manito, Albay. Narito ang report ni Alan Manansala. Nilinaw ni Dr. Paul Carson Alanis, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, na ang mga nakikitang tila butas na may kumukulong putik sa barangay Balabagon sa Manito, Albay ay isang hot mud pools tulad ng sa Mount Makiling. Isa itong uri ng geothermal feature kung saan ang mainit na putik ay kumukulo o bumubulwak dahil sa init at gas na nagmumula sa ilalim ng lupa. Kamakailan kasi ay nagdulot ng alarma sa naturang barangay ang paglitaw ng mga ito kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa kaparehong probinsya. Bukod pa rito, nagtila kulay gatas din ang ilog sa barangay Balabagon kung saan matatagpuan din ang mud pools. Sa video na kuha ni Erica Dado, makikita ang labis na pagtataka nito sa nangyari sa kanilang lugar. Makatakot magduman sa inutan. Ngunit ayon sa PHIVOLCS, ang paglitaw ng mud pools ay posible umanong buhat sa isang inactive volcano na matatagpuan sa lugar, ang Mount Pukdol. Dagdag pa ng ahensya, marami umanong thermal areas, hot spring at boiling lakes sa Manito, kaya hindi umano imposible na magkaroon ng ganitong geothermal feature sa lugar, lalo pat may planong i-develop ito for geothermal energy. Pagdidiin ng ahensya, wala itong kaugnayan sa pag-aalboroto ng Bulkan Mayon. Samantala, bilang pag-iingat sa mga residente, naglabas na ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Manito ng isang public advisory. Dito mariing pinapayuhan ang lahat ng residente at bisita na iwasan ang paggamit ng Balabagon River sa anumang layunin tulad ng paliligo, paglalaba, pangingisda o libangan hanggang sa susunod na abiso. Naglagay na rin ng caution tape ang barangay officials para hindi na makalapit pa ang mga residente sa mainit na putik. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang trabaho ng mga evacuee na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bahagi ito ng programa ng Department of Social Welfare and Development para sa displaced families. Ang detalye sa report ni Ryan Salatandon. Nagsimula na kahapon ang Cash for Work program
ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang pansamantalang lumikas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa buwang evacuation center sa Tabaco City, Albay, naabutan namin ng ilang evacuee na abala sa paglilinis ng bakuran at pagsasaayos ng paligid ng evacuation center. Bahagi ito ng kanilang trabaho sa ilalim ng programa ng pamahalaan, kapalit ang sahod na magagamit nila habang nananatili sa evacuation sites. Ito po sa ngayon napakalaking bagay po na binigay ng gobyerno ng DSWD na tulong sa mga evacuees kasi po sa ngayon po hindi po sila makapagtanim at apektado po yung kanilang taniman. So hindi lang po sa nagtatanim kahit na gusto magtanim hindi makapagtanim kasi po naapektuhan na po yung lupa na taniman. Isa sa mga benepisyaryo ng Cash for Work si Tatay Julio na kabilang sa Persons with Disability o PWD. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong magtrabaho sa evacuation center. Ayon sa kanya, malaking tulong ang programang ito upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit sir na ganito ang buhay ko, kahit ano po, nagtatanim po, kahit paano pong trabaho, kaya ko pa ba po. Samantala, si Mang Alfredo na dating nagtitinda ng mga halaman sa Mayon Planetarium ay nawala ng hanap buhay matapos isara ang lugar dahil sa aktibidad ng bulkan. Naisama po kami sa trabaho pong ganito. Natutuwa naman po kami kasi mayroon din naman po kami inaasahan. Kasi yung hanap buhay po namin, wala po kami hanap buhay sa taas ngayon kasi ang hanap buhay namin sa taas lang po sa Mayon Planetarium po. Titinda po kami ng mga halaman po. Iba naman ang sitwasyon ni Nanay Emeline. Bagamat nasa 6.1 kilometer na ang kanilang bahay, hindi pa rin sila makapaghanap buhay. Nasa loob ng 6 kilometer Permanent Danger Zone o PDC ang kanilang kabuhayan. At dahil mahigpit na ipinagbabawal ang anumang human activity sa loob ng PDC, tuluyan silang nawala ng pagkakakitaan. Binigyan kami ng trabaho para magkaroon din kami ng income. Kasi yung hanap buhay namin, sir, doon po sa sa Mayon Skyline, wala na po kami hanap buhay. Kasi dito na lang po kami ng mga gulay saka yung mga halaman. Sa ilalim ng Cash for Work program, isang miyembro ng bawat pamilyang naninirahan sa evacuation center ang kailangang magtrabaho araw-araw mula sa paglilinis, pagsasaayos at iba pa para sa kanilang evacuation center. Kapalit nito, makatatanggap sila ng 435 pesos kada araw na maaaring umabot sa humigit kumulang 13,000 pesos sa loob ng isang buwan. Malaking tulong umano ito sa mga apektadong pamilya, lalo na't hindi pa tiyak kung kailan sila makakabalik sa normal na pamumuhay. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 4 na nagsasabi, "Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools, pay that which thou hast vowed." At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning mga kasambayan kita ngayon. Magpapacheck up tayo ngayon, di ba? Kasama natin si Doc Joseph Lee. Doc Joseph, may kukonsulta lang po sana Yan. Doc. May pinsan po kasi ako na napapadalas yung niya, pag-ihi niya sa gabi. Ano po ba yung mga problema kapag ganun, Doc? Sigurado. Madalas pag-ihi sa gabi. Hindi ikaw hindi ako, Doc. Hindi ako. Pinsan ko. Pinsan ko. Anyway, magandang umaga. Huwebes na naman. Siyempre. Parang kang headmaster dyan, Doc. Oo, headmaster.
Mister. Oh, mahirap Boss kasi na boss. swerte nyo Ayan. na nadala yung white gown ko. Ay, naku, okay. Lecture tayo nito. Anyway, andito naman ang aking Doc Joseph Lee. Ang tinatanong mo kasi, Ian, napaka-serious. Ang tinatanong mo kasi is madalas ang pag-ihi, no? Sa gabi. Sa gabi, specifically. Normal ba yan? Naku po. Oo. Siyempre, ang basihan natin dyan, Ian, Joshua, is like how frequent is frequent. Okay. Okay. When you talk about from midnight, 12 midnight hanggang alas 5, usually kasi normally acceptable one or twice. Okay lang diba? yan, Doc. Gabi. Gigising ka. Or even once, Okay. diba? Meaning, matutulog ka na mahimbing hanggang magising ka ng alas 5, hanggang alas 7, makaisa ka pagising mo. Pag madalas yan, let's say 4 or 5 times, in medical term, tawag natin dyan nocturia. Nocturia. Okay? Maraming ibang klase, kagaya na pag-usapan natin kanina bago tayo on air, di ba, Joshua? Iyan yung nocturnal diuresis, yung bedwetting, Okay, di ba? Which is bedwetting. happening also at the time na sinasabi na ni Ian, yung pinsan niya nararamdaman, midnight to the early mornings, di ba? Yun ang bedwetting. Pero in normal form, yung sinasabi na kadalasan nakikita natin sa klinika natin is nocturia. Nocturia. So, what is the consideration pag may nocturia kayong symptoms ng nocturia? That is a very high indication, lalo na pag lalaki, baka may problema ka sa prostate. That's number 1. Prostate. Prostata, di ba? Sinasabi natin. Ang dahilan daw niyan is medyo malaki, nagkakaroon ng retention. Pag nagkaroon ng retention, tumataas ang pressure, napupuwersa yung pantog na ilabas yung ihi. Okay. There's a instantaneous force to bring out the excess urine. Subconsciously, parang gusto mo lang, no? Okay, that's 1. Number 2, nabanggit kanina ni Ian, pinag-usapan natin yung tungkol sa pinsan mo. Sabi mo yung muscle, baka yung sphincter, medyo may problema, there is a dysfunction or a problem, pwede rin yun. Maiihi ka rin yun. Now, this is interrelated to the third probability, which is yung pantog natin. Baka yung problema mo, yung pantog na natin, di ba? Makulit na. So, medyo, yes, or medyo nag-hyperactivity yung pantog, pwede ka mag-nocturia. So, if you ask, is this exclusive, yung nocturia exclusive for the men? Hindi, pwede rin sa babae. Okay. So, paano pag yung sinasabi na, tinatanong nyo sa akin, paano, Dok, pag lalaki, wala namang prostate, of course, yung bladder ang problem. Okay. The bladder and the sphincter. Or yung sphincter. Di ba? So, ang natin, if you have the symptom, yung madalas sa early morning that comes very frequent, so it can be men, prostate problem, sphincter problem, bladder problem. Pag female, you have your sphincter and your bladder problem. Dok, may question ako about dito nga kasi nabanggit yung isang probability ay yung prostate niya. Pero usually, di ba, Doc, sinasabi nyo ang mga prostate problems lumalabas lang siya as we age na kapag medyo nasa medyo mature age na ang isang lalaki. Pero pwede ba magka-nocturia naman yung mga younger na mga teens sa ganong age? Pwede ba sila magkaroon ng nocturia din? Pero ang cause is yung prostate din Usually kasi ang natin yun kasi Joshua, pag medyo bata-bata, mga young adults or young adolescents, 20 to 30 or less than yung prostate. Most of the time, you don't feel the problem with the prostate. Okay. If you will say na center ka, alam mo Ian, sa prostate, hindi. It will down to the sphincter or the Mas bladder. madalas doon. Okay. Yung pantog natin na may problema, no? When in a young age. Diba nabanggit natin kanina, there's a certain nocturial diuresis, which is bedwetting Iba in yun, layman's Doc. term, which is a condition which is primarily
of bladder function. Okay. Or bladder training. Dahil hindi mo na proseso, hindi mo nasabi sa bata, Dito ka pag dapat, mag-urinate ka, kailangan ganyan, anong oras. So alam ng isang individual na lumalaki na, ay sa kama na siya iihi. That's behavioral function, Yeah. 'di ba? So ang tinatanong mo ngayon, if that will be a problem in a young individual, hindi. But there is siguro ilang percent na 1 or 2 to 5% na sabihin natin minsan at a very young yung age mo from 30 to 40 baka magkaroon ka ng initial enlargement ng prostate. Okay, pwede na lumaki. Pero younger than that, bihira. Usually it's sphincter or bladder problem. Gandang yung talaga is yung bedwetting is once lang yun, Doc. Yung nocturia frequent Bedwetting talaga. is more of the pediatric to the young adolescents, yung mga 10, 11, 12, mga ganon. Ano makakorek? Dok, sa ano po ba? Factor po ba o dahilan din yung kapag kunyari, yung nagpipigil nga po ng ihi, ganyan parang napapadala, sas medyo bata-bata ka pa. Pwede po ba yung maging dahilan para mapunta ka nga po sa sinasabing pag-ihi mo sa gabi, nagigising ka na sa madaling araw? Initially, pag bata ka pa, siguro hindi mo paramdam. Kontrolado mo pa eh. Okay. But what I'm saying is, if you do it behaviorally, ibig sabihin, kinokontrol mo, dapat hindi naman ganyan, hindi yan normal. So eventually, when you go into your mature or senior years, it might happen. Yung actual simptomas o yung proseso ng nocturia ay mangyayari. Diba? Dahil po yun sa dahan-dahanin mo, oo nga, due to time. Nasanay. Dahil po yun sa kumbaga sa hindi mo napapractice yung kumbaga yung nagtutulak ng urine mo hindi mo na-practice. Kaya parang humihina po yung muscle na yun. Tama ka dyan. Parang yan ang normal na proseso eh. Ang nangyayari kasi, binabago mo, bata-bata ka pa lang, binabago mo na. Yan tuloy. And magfa-factor in yan if you have an enlargement of the prostate and beyond that other problem. Nagpatong-patong So na. magpapatong-patong, ma-aggravate ngayon yung nocturia na sinasabi natin. Dok, may mga medical conditions ako na nababasa na may gantong klaseng symptoms sila tulad ng iba na mga may diabetes, parang may frequent urination sila sa gabi. Nocturia po ba yung mga ganong klaseng symptoms? Tama po. No, pag diabetes kasi, it's more of frequency. No? So madalas ang pag-ihi, no? But of course, you have to look into the history of the patient. No? Kung may mga medical problems siya, diabetes, hypertensive, mga CNS problem, nagme-medication, ng Parkinson, mga ganon, para makita natin. So how do you do that before you give your medication? You do your ultrasound, urodynamics, lagi natin sinasabi, no? Na-mention natin para alam ng ating mga viewers. Lagi yan, ultrasound mo yung pantog, yung prostate para makita mo. Then yung para malaman mo yung control, actual nocturia in the symptoms, urodynamics ka. That measures the pressure of the bladder to the urethra. Yun yung mga test na pwedeng i-avail ng mga pinsan mo. Kung sakaling si pinsan, kailangan si cousin. niya. Talagang ultrasound and urodynamics, tama po ba, Dok? Yes. Pero maganda ma-address natin to kung kayo ay nakakaramdam ng ganitong mga symptoms pala. Kailangan punta tayo sa ating mga urologist para ma-address natin Tama yan. ka dyan, Joe. Maayos na kaagad. Ay, maraming salamat. Dr. Joseph Lee. Doc, baka gusto niyo invite naman sa mga kasambahan na nanonood para magpa-check. Pwede ba sila pumunta sa inyong clinic? Yes, oo. Sa pinsan ni Ian, sa pinsan mo, sa kaibigan mo, na may nocturia ang problema, pwede silang pumunta, kung lalo na nasa bandang South Luzon sila, pwede silang dumalaw sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Pwede niyong tawagan ang numerong 6917-509-9288. It is located at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Tama. Puntahan na niyo si Doc Joseph sa kanyang Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Ngayon naman, Doc, may handa tayo mamaya. Huwag muna kayong aalis kasi naghahanda sila Celine ng special na maha. Kamusta na ba yung maha natin dyan?
Matitikman na ba yan? Eto, pasensya na kayo, natagalan na malengke pa ako dito sa may Visayas area. Ba? Visayas area. Pero Alam ito mo, lang, ha? ito Gagawin ang na natin. namamat. Gagawin na natin yung ating Maha Blanca. Sana masarap. Kasi first time ko din to gagawin. Napanood ko lang to sa YouTube mga be. So, ito yung mga ingredients Galingan mo. natin. Alam mo, Celine, bago ka magano, ikaw lang ang namalengke. Napaka-fresh. Fresh pa rin. Sana all. Pa rin. Sana all. Diba? Baka nakakitang na mamalengke, fresh, maganda. Ay, naku, ma. Baka online na malengke. Ay, ganun. Ito Sige, go na ahead. nga yung ingredients. So, meron po tayo muna ditong coconut milk. Meron tayong cornstarch, corn, condensed milk, all-purpose cream, butter, sugar, and cheese. Kaya kung mapapansin nyo mga kasangbahay, madali lang kasi yung mga gamit sa bahay, meron na kayo niyan. So meron na kayo minsan na cornstarch sa bahay, minsan meron na kayong butter or sugar. Iba na lang at konti na lang po yung bibilin nyo. So, sa paggawa muna po ng ating Maha Blanca, kailangan muna natin ng 2 cups of water at saka 2 cups of cornstarch. Dito po, ginawa ko na siya kanina. So, naghalo na ako dito ng 2 cups of water and 2 cups of cornstarch. So, tutunawin nyo lang po yung ating cornstarch. And then, pwede nyo na siyang iset aside muna. Tapos, sa isang pan or sa isang kawali, pwede na po natin ilagay yung ating mga ingredients. Mekos-mekos na lang tayo dito mga kasangbahay, madali lang. So, ilalagay natin yung ating coconut milk sa ating pan. Ayan, simutin natin. Ayan. So, sisimutin natin. And don't forget mga kasangbahay na pag naghahalo kayo ng ingredients, huwag niyo munang buksan ang apoy or yung inyong mga stove. Kailangan wala muna pong apoy. And then, ilagay natin yung ating corn dito. Ako, masarap to, maraming corn. Ayan. So, may nabibili naman ito available, yung mga nasa can na. Ayan. And then, lalagyan din po natin siya ng condensed milk. So, depende na lang po sa inyo. Kasi meron naman po sa mga recipe na available sa YouTube kung gaano karami yung condensed milk. Pero kung halimbawa meron kayong diabetes o kaya ayaw nyo po na masyadong matamis, pwede namang bawasan na lang natin yung condensed milk. At saka syempre yung sugar. So, kayo na din bahala kung gaano katamis ang gusto nyo po. So, ihahalo-halo lang natin ito mga kasangbahay. And of course, syempre yung ating all-purpose cream. Para creamy ang ating Maha Blanca. Siyempre, mas creamy, mas masarap. Diba? Ayan. So, paglagay po natin ito lahat, pwede na natin siyang halu-haluin hanggang sa ma-incorporate lahat ng mga ingredients sa ating coconut cream. Ayan, make sure lang po na haluin natin siyang mabuti para yung asukal din ay hindi siya matunaw siya, hindi siya magbuo-buo. Baka mamaya pagkagat niyo ng Maha Blanca, buo-buo pa yung asukal, no? So, haluin lang po natin siyang ganyan. Then, pag nahalo na po natin siya, pwede na nating buksan yung ating stove, pero sobrang hina lang. As in, very low heat lang tayo mga kasangbahay, para hindi po siya masunog. Tapos, halo lang po tayo ng halo. Make sure po na habang iniinit natin siya, naghahalo tayo para hindi po siya didikit sa kawali. Yan. So, ang ano lang dito sa paggawa ng Maha Blanca, babantayan nyo talaga siya kasi kailangan niya ng constant na paghahalo. So, halo-halo lang tayo dito mga kasangbahay. Tapos pala, kung gusto nyo mas maging cheesy yung ating Maha Blanca, habang iniinit nyo na yung ating Maha Blanca at niluluto, pwede nyo siyang haluan ng cheese or dagdagan ng cheese, no? Pero, konti lang yung ilalagay ko ngayon kasi mamaya ilalagay naman natin yung ibang cheese as toppings. Ayan. Ako, ito habang naghahalo ako dito, no? Ayan, balik tayo sa ating mga host kasi matagal ko pa tong hahaluin para maging masarap yung ating Maha Blanca. So, tingnan natin ano nang ginagawa ng ating mga broskis and siski dyan.
Hello sa inyo. Anong ginagawa niyo dyan habang naghahalo ako dito? Ito, nagkukwentuhan, paano namin i-manage yung pera namin kasi wala na naman kaming pera, kakasahod pera lang. na naman. Tamang rant lang. Oo, petsa di peligro na agad, anong petsa pala? Tsaka yung mga all about tax, yung mga bayarin dyan, di ba? Yung mga Nakaka-stress. Ay, nako. mga bills. Oo, tapos lalo pag magpa-file ka na yun sa ano, no? Lalo na ngayon, pag kakapasok lang ng taon, magde-declare This ka na month, no? ulit. Ang daming nangyayari sa Ang buhay daming na papeles, ang daming kukumputin. Buti na nga lang nagluto si Celine. At least mamaya mabubusog tayo after natin mag-isip ng mag-isip. Oo. Pero ayan, sakto. Andyan na po yung bisita natin kasi sa sobrang stress namin. Oh, yan na, nag-doorbell na. Naghanap na lang kami ng ng pwedeng makatulong sa kinai-stress namin sa buhay. Ayan, sige, salubungin mo na si Ma'am. Good morning po. Good morning. Good morning. Hello. Ay, may Pakilala mo nagbalita po naman, kasi sa amin Tini. talaga na makakatulong daw po kayo sa amin. Pero para po sa mga kasambahay natin, baka pwede po muna kayong magpakilala. Hi, good morning. Ako po si Ginger Arboleda from Taksumo. Yun, Taksumo. Pangalan pa lang nung kanilang nung kanilang ginagawa ngayon na business talagang alam mo nang makakatulong sa tax natin. Ayun na. Word itself, Taksumo. Pag-uusapan natin Tax. yan. Opo, pero miss, marami po kasing mga online sellers po ngayon yung nanonood sa atin, sa social media natin, yung mga meron po silang app meron po silang shop sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, meron din. Kailangan po ba talaga nilang magbayad ng buwis? Nako. Talaga? Hindi kasi, alam mo, nung nagsa-start ang Shopee, yung TikTok, wala silang hinihingi pa ng mga ganun. Nung Pero nagsisimula. recently lang, nung dumadami na yung mga shops, nagre-require. Alam mo, interesting yan, Tini. No? So, lagi kami nakakakuha ng ganyang question. Kailangan like, kailan ba magsisimulang magbayad? Kailangan ba? Okay, short answer is yes. Kailangan po natin magbayad ng taxes. No? So, sa batas kasi, once you start earning income, kailangan may katumbas yung tax na kailangan bayaran, 'di ba? Para rin sa ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? So even if naman employee ka, 'di ba? Tayo when we go to college, parang ang next natin maghanap tayo trabaho. Dito kasi sa Pilipinas, that's the usual direction of the path that you take. So as an employee, you pay taxes. Wini-withhold yan or binabayaran ng employer mo on your behalf. Ganon din naman pag negosyo. When you start earning income for your business or your profession, kailangan natin magbayad ng buwis. Part yan ng pagiging citizen natin. Yes. Pero ano po yung mga pangunahing mga buwis na kailangang malaman po ng mga online sellers po natin? Okay. Sige, specifically to online sellers, no. Karamihan, well, hindi actually ganito. Karamihan kasi ng mga businesses dito, there are 4 types of taxes. 4 types. Yeah, but syempre mas marami pa, no. May mas marami pa, but these are the more popular ones. Ito yung mas popular, no, na binabayaran talaga. First is yung income tax, Yan na nga. no. Alam natin yan kasi April 15, Yan na nga. yan yung annual income tax return, di ba? So akala nga ng marami na isang beses ka lang nagbabayad ng tax. But hindi, no? It's quarterly, on a quarterly basis tayo nagbabayad ng tax na income tax. So, income is basically yung kinikita mo, less expenses, that's your taxable income, and then you pay Dun pa taxes. Percentage of that, no, as your taxes for income tax. Tapos, meron ding tinatawag na, I'm sure naririnig nyo to, VAT. VAT or percentage tax, Ay, di ba? nako. Yan yung sales tax naman na tinatawag. So, there are 2 classifications kasi ng mga business owners or professionals. So, pag sinasabi mong VAT ka or kailangan mo magbayad ng VAT, you usually earn more than 3 million. No? Ang kinikita mo more than 3 million pesos a year. So, pag below that, non-VAT ka. Yun yung kailangan magbayad ngayon ng percentage tax. So, yun yung distinction ng dalawang yon. The third one is, ito alam natin to, compensation, withholding tax on compensation. So, yung mga employers natin, sila yung parang kumukuha sila ng parte ng sweldo mo at ipinapauna na sa BIR as payment for your taxes. So sa Pilipinas, we call that substituted filing. Bakit substitute? Di ba parang substitute is in lieu of, di ba? Or parang imbis na ito siya, di ba? So
Ang normal kasi dapat, lahat tayo individually nagbabayad ng taxes. Kaya siya substituted because yun yung hindi na normal na sitwasyon actually. Kasi hindi ka. But most of us kasi, we get employed in a company, di ba? So, sa atin, in our minds, ayun yung normal. But it's actually the substituted way kasi, of filing taxes. And the fourth one, ito, withholding taxes. I'm sure yung mga meron dyan na parang may babayad na kliyente, may magbabayad na kliyente, tapos sabihin, tika, bakit? Di ba pag-usapan natin 10,000, bakit ano na lang to, 9,000 or something. No? So, meron kasing, yung withholding taxes, meron kasing certain companies or individuals na kailangan mag-withhold ng taxes at pinapauna sa BIR. So think of it as, si BIR sabi niya, itong mga to, mini BIR kayo. So iuna nyo part of the tax. And then, yung remaining, si taxpayer yung magbabayad. So in general, yun yung parang most of the taxes that we need. Yun yung pinaka-common. Yes, yun yung pinaka-common. 4 pa lang yan. Iba na lang. Sa mga hinaharap. Pero kailangan po ba talaga, Miss, na i-declare lahat ng mga kinikita? Kasi di ba parang balanse po yan kung ano yung pumapasok sa'yo, tapos ilalabas mo, ganon. Pag halos magkasing laki, medyo mababa ang tax. So kailangan po ba nila i-declare? Okay, in terms of declaration, yes, kailangan mag-declare. Okay, kailangan nyo i-declare kung anong kinikita nyo, i-declare talaga. But huwag kayo matakot kasi a lot of people parang, naku, baka malaki kaagad, di ba? Kakaumpisa ko pa lang, malaki na kaagad yung babayaran sa tax. Hindi, yung sinasabi ni Tini, commensurate kasi siya. Kung wala, di ba may limit tayo na 250,000. So pag wala pa dun sa 250,000 a year, zero pa lang yung tax natin for income tax. So basically, ano naman siya, like as you earn more, tsaka pa lang siya lumalaki din. So wag matakot, no? So marami dyan na natatakot because hindi natin kasi naintindihan ano ba talaga dapat yung bayaran or magkano. It's more of that dahil unaware po tayo sa ano bang dapat. O kaya kung malaki ka naman kumita, malaki ka rin naman gumastos. Balance lang. Expense, ang galing mo. Mindset ka. Kaya yung iba bumibili ng mga, alam nyo na yan. Bumibili-bili. Pero marami pong nalilito na sa 1% na withholding tax po. Ano po ba yung mga dapat ditong malaman, yung withholding tax ng marketplaces? Ano po ito at saan po ba ito napupunta talaga? Yes, tama, no? So, yung mga platforms natin, Lazada, Shopee, TikTok, all of these e-commerce platforms, so, kailangan nila mag-withhold ng 1% of the gross, of half of the gross earnings pag lumagpas ka na ng 500,000. Ganon siya. So, kailangan nilang, katulad ng sinabi ko earlier na may withholding tax, inuuna nila yung part of that, part of yung dapat mong bayaran. So, ganun lang naman yon, no? Kasimple na pag beyond 500,000, again, half of the gross income times 1%. Pero kailan po ba dapat mag-register sa BIR itong ating mga online seller? At ano po yung unang gagawin? Kasi yung mahirap yung unang gagawin. First step. Yes. Naintindihan ko naman, no? Kasi normally, when you get into business or into a profession, syempre, yung unahin mo, yung passion mo, di ba? Kung magtitinda ka, isipin ko yung inventory, bebenta ba to, di ba? Customers to. But for me, alam mo, nakakatuwa itong isipin, no? Some of our customers, ang ginagawa nila, nag-register sila agad. Bago pa, okay. Oo, bakit? Tulad ng sinabi ni Tini, mindset, diba? So, if you're gonna get into this, gusto mo talagang palakihin yung online business na to, di dapat yung mindset natin, palakihin natin, gawin nating legal, legit, para may peace of mind ka rin na sinimulan mo ng tama. At saka pag pinalaki mo to, talagang legit business to, di ba? Ipagmamalaki mo rin siya. And sa mga files, forms naman na pinapasa kasi, di ba, nabanggit po natin kanina na quarterly kailangan tayo magbayad. Ano po ba yung mga forms na kailangan tandaan ng ating mga kasambahay within a year? Na dapat, ito yung mga dapat na-accomplish mo within a year. Baka pag may nakalimutan kasi, magka-penalty ka. So yun, talagang, okay, the most popular nga is income tax. So that is paid on a quarterly basis.
And then meron kang, kung VAT ka or percentage tax, quarterly basis din. Pero ibang buwan. So in essence, parang 2 buwan sa isang quarter, kailangan may tax kang bayaran. Yung compensation naman, tsaka na lang yun pag meron ka ng empleyado. So, hindi man naman kailangan masyadong isipin kung ikaw lang naman ngayon. Withholding tax, alam mong kakaltasan ka ng mga platforms ng 1%, diba? Yung pinag-usapan natin, humingi lang kayo ng 2307 form. Yun. Kasi ito, yung pruweba na nagkaltas sila ng 1% from you, no? So, ito yung i-attach natin dun sa income tax mo. Okay. At nagsaserve tong GC. Very important to. Parang GC kasi siya na parang kung anong nakalagay sa withholding tax form mo, kunwari 500 pesos yan, babawas yun sa tax dues mo. So normally, parang sinasantabi lang natin yung 2307 forms kasi hindi naman natin alam anong gagawin dito, di ba? Pero very important. Okay. Oo, tama. Sa madaling salita po, Miss Ginger, bakit po talaga mahalagang maging tax compliant tayong mga pumapasok dito sa social media platforms para maging online seller? Okay. So, alam mo, alam naman natin na para sa bayan, di ba, which is the normal reason. Pero if you're looking at it from a personal point of view, I would suggest na you register, pay taxes because, yun nga, if you wanna grow your business, kailangan mong kumita from bigger clients also. So itong mga malalaking clients na to, hihingi ng resibo to di ba? Hindi So, pwede kung wala kang resibo, paano na lang? Sayang yung kita from these bigger clients. Isa pa, if you wanna enjoy yung fruits of your labor, di ba? Kunwari, kumita ka, sabihin na natin may 1 million ka at gusto mong pumuntang Japan, di ba? Korea. Ngayon, kailangan ng visa, anong ipapakita natin? Wala ka man-declare tuloy. Galing ang pera. Saan galing yung 1 million? Galing ang pera, di ba? So, yun. So, maraming mga reasons kung bakit. At the end of the day, it's talaga, kung gusto mo talagang lumaki yung negosyo mo, ito yung tamang paraan. At peace of mind is still, what I believe is the best thing to achieve at this point in time. Pag nagsisimula ka. Ayun. Thank you so much po, Miss Ginger, sa inyong very helpful and practical advice na shinare sa amin. Sigurado po marami tayong mga kasambahay na natutunan nila na makakatulong po sa kanila. O yan, pwede ka na mag-start ng business. Oo nga At kasi least, alam nasa mo na. online selling din ako ng party. Kaya medyo nagigets ko yung mga sinasabi ni ma'am. Kasi hindi naman natakot kasi ibang mga kasambahay natin naunahan minsan ng fear kasi hindi nila naiintindihan. At least ngayon, kahit papaano siguro na-explain natin kasi kahit in very layman term para maintindihan ng ating mga kasambahay. Again, maraming salamat po, Miss Ginger, for joining us today at marami tayong mga kasambahay na na-enlighten ngayong araw. Ngayon, susunod muna ang ating balitaan with Miss Kat Dumaraos. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel. Nagbabalik ang GMK News. Hindi mechanical malfunction ang pangunahing tinitingnang sanhi ng Baguio City Police Office sa e-bus accident sa Camp John Hay na nangyari kamakailan, kundi posibleng reckless imprudence sa panig ng driver ang dahilan ng insidente. Matatanda ang isang tao ang nasawi at 6 ang nasugatan matapos mawala ng kontrol ang isang electric bus sa Scout Hill. Narito ang report ni Grace Doctolero. Kasunod ng insidente ng e-bus accident sa Camp John Hay, binigyang diin ng Baguio City Police Office na nakatuon ngayon ang investigasyon sa kilos paraan ng pagmamaneho ng driver. Ayon kay Police Major Carlos Pugoan, Station 4 Commander ng BCPO, bago pa ang naturang e-bus kaya wala pang nakikitang indikasyon ng pagkasira o depekto sa makina. Dahil dito mas pinagtutuunan ng pansin ng pulisya ang paraan ng pagmamaneho ng driver, kabilang ang bilis, kontrol sa sasakyan at pagsunod sa mga patakaran habang binabaybay ang matarik na bahagi ng Scout Hill. Matatanda ang isang tao ang nasawi at 6 ang nasugatan matapos mawalan ng kontrol ang electric bus habang umaakyat sa nasabing lugar.
Patuloy pang kinokolekta ng pulisya ang mga ebidensya at pahayag ng mga saksi upang matukoy ang pananagutan at maiwasang maulit ang kaparehong insidente. So base sa aming initial investigation, ay ito naman pong electric bus na ito ay bago. So ang nakikita po natin dito ay hindi po mechanical malfunction. Ang tinitignan po natin dito ay yung angulo ng recklessness or reckless imprudence on the part of the driver. Bilang agarang hakbang, ipinatigil muna ang operasyon ng lahat ng ibas habang isinasailalim sa masusing pagsusuri ang mga driver at ang mga rutang dinaraanan sa lugar. There is no employer-employee contract and the operator is a third party. So, zero liability po ang JHMC. Kaya po, nabanggit ko kanina na yung binibigay natin financial aid or financial support is our humanitarian and of course moral obligation. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa posibleng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries habang nakikipag-ugnayan ang JHMC sa mga otoridad para sa mas mahigpit na safety measures at pag-iwas sa pag-uulit ng insidente. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng parangal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang mga atletang Pinoy na sumabak at humakot ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games noong December 9 hanggang 20, 2025 sa Thailand. Aabot sa 50 golds, 73 silvers at 154 bronze medals ang nahakot ng Pilipinas sa SEA Games. Lahat ng medalists makatatanggap ng insentibo sa ilalim ng Republic Act No. 10699. Ang SEA Games gold medalist ay makatatanggap ng 300,000 pesos, 150,000 pesos para sa silver medalist at 60,000 pesos naman para sa bronze medalist. Ayon kay Pangulong Marcos, tatapatan niya ang insentibong ito na ibibigay sa mga atleta. Maraming salamat sa makasaysayang tagumpay na ito. Ipinakita ninyo ang angking galing at lakas ng mga kababaihang Pilipino. Tawag nga ito, this is certainly a herstory that is one for the books. Bilang pagkikilala sa inyong natatanging tagumpay mula sa tanggapan ng Pangulo, tatapatan natin ng konting cash incentive na nakalaan sa ating mga nanalong atleta. Nakakuha na nga ng 6 na gintong medalya ang Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games na isinasagawa sa Thailand. Unang nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya mula kay Gary Behino sa kanyang men's 400-meter freestyle S6 para sa swimming. Kaninang madaling araw, nasa pang-4 na pwesto ang Pilipinas sa ranking ng medal tally na meron ding 6 na silver at 4 na bronze. Ang host country na Thailand ang nangunguna sa ranking. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Celine, Ian, and Tini. Eto na nga, tapos na ang ating mga Blanca. Oh, hindi niyo na nakita kanina pero hinalo-halo-halo ko lang ang lahat ng mga ingredients natin hanggang sa mabuo siya. O ayan, eto na ngayon ang ating finished product. Ang dali lang pala gayahin ng mga recipe no, galing sa YouTube University. Pwedeng-pwede na kayong makagawa. Pero syempre, meron pa tayong finishing touches. Ay, finishing touches, wow. Bongga. Lalagyan lang natin siya ng cheese sa ibabaw. Kasi syempre, diba gusto natin cheesy yung mga desserts natin as Filipino. Tapos, after nito, ipapasok ko siya sa loob. Tapos, magbebenta ako 15 pesos per slice. Charis, nagbenta. Ayan. So, gusto nila maraming cheese. So, lalagyan natin lahat ng cheese natin dito. Para masarap. O, ayan. Gusto nyo, dito na kayo mag-grate. Dito sa mismong maha kapag kayo yung gagawa. Ako kasi, gin-rate ko na siya kanina para madali na lang ilagay.
May mga buo-buo pa nga, oh. Kasi balak kainin ko dapat yung mga buo-buo eh. Kaso lagyan na lang natin para, ayan, mas cheesy yung ating Maha Blanca. And this is our finished product. At tingnan nyo kung gano'n siya ka-pretty. Ayan na. Ang pretty ng ating Maha Blanca. Ayan na. Ayan. O, diba? Ang dali lang. Pwedeng-pwede na siyang pambaon sa trabaho, sa school, o kung saan nyo man siya pwedeng baunin. Pwede nyo rin pang regalo sa inyong mga friends. Kung meron kayong mga kaibigan na may birthday, ito na, homemade and personalized pa yung inyong regalo sa kanila. Uy, gusto niyo na bang matikman yung Maha Blanca natin? Yes! Ako! Dito. Ako, kanina pa. Sana makaabot yan dito. Abot ko dyan, Dok. Pa-deliver na natin yan. Titikman namin yan later, Selena. Galing, diba? This time nga naman, shoutout muna tayo sa lahat ng naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung may extra 1 hour sila araw-araw, saan nila ito gagamitin. Narito ang kanilang mga naging sagot. Ang comment ni Feli Villahermosa. Ang gagawin ko, sasagutin ko yung games ko sa Scrabble online. Wow! Ang tagal na siguro Scrabble. tayong ganyan. Scrabble, ah. Ito naman ang komento ni Jem Torres. Self-care time po kapag full-time mom na kasi madalas nakakalimutan na alagaan ang sarili. Pero masaya at fulfilling naman na mas maalagaan at maasikaso. Wow. Eto, shout out din sa ating mga viewers na masugit mag-comment sa ating Facebook Live. Nandyan po si Menechelle Y. Kadapan, kay Odrada Ana, Jovitz Lazo, Jenny Rose Di Mapilis, Nelson Santos, at kay Fes Soliva. Good morning and thank you for always watching. Good morning, Kuya! Pero meron din pa tayong hindi natatanong dito kung anong gagawin niya kung may extra siya na 1 hour. Si Doc Joseph! Doc Joseph. Yung isang araw mo, hindi lang siya 24 hours, 25. Ano yung gagawin mo dun sa isang oras na sobra? Siguro, one is meditate. Ito walang ano to meditate, of course. Kasi minsan sa dami ng trabaho natin, sa dami na nangyayari sa paligiran natin, kapaligiran natin, minsan magulo, maingay. Diba? So, meditate. Ano ba nagawa mo? Nakatulong ka ba? Nakasaktan ka ba ng tao? Nakasakit. Oh, thank you for teaching me. Oh, yung bunganga mo ba? Kamusta? Oh, di ba? Mga ganyan. Correct. Ang dami. Okay ba yan? Yung bunganga mo, cheese ba yan? Tama. Hindi nagawang mabuti ba? Nagturo ba yan? Saan mo ba ginamit yan? Alam niyo, Doc, sobrang na-appreciate ko yung sinabi niyo na yan. Kasi parang, by the end of the day, that mag-a-assess tayo sa sarili natin. Sa buong araw, ano ang nagawa mong mabuti? Right. Tama ka dyan, Celine. O, tinasabi mo, di ba? Hindi pa isang oras yan. When you know how to self-love, you have to have self-reflection. Tama. Parang When you self-reflect, then you gain good spiritual individuality. Yeah. Grabe. Naisip ko talaga Iba talaga yung wisdom ni Doc. na nakakatanda. feeling ko dahil yan sa salamin mo. Nababasa ko sa salamin ko. Kala nyo na lang nandito sa salamin ko. yung itinalino na ni Doc Joseph, tapos parang times 10 pa yung itinalino niya sa salamin. Grabe nga eh. Kung may mga viewer, nakikita nyo kung ano nababasa ko sa salamin ko. Pero gayon, di ba? After that, then, kung nalaman mo na, yung diskurso mo, di ba? Hindi naman tayo papaka-goody-goody. Then, after which, yung health mo naman, di ba? Importante yun. Action, Doc. Anong ginawa? Action na yun eh. So, kamusta ka na? O, kung sabi mo, medyo okay ka, nakakatulong ka, then action na tayo. Kasi, it's not only words, thinking, but it should be reflected on actions. Ang ganda ng mga sinasabi niyo, Doc, talaga. Okay ba? Something na madadala talaga ng mga kasambahay. So, 1 hour of that is already. Then, meron pa. Ano yun, Doc? Tinanong mo yan eh. So, after that, of course, siyempre, lagi sinasabi ng mga ating mga tao, meron pa tayo, di ba?
Ay, nakalimutan ko. Sinabi ko, hindi ko ano. So what do? You write it down. Journal. You write it down. Pag hindi ka ma-journal, hindi ka, no, di ba kayo mga kabataan, lang. may mga flipboard, mga flip sheet, mga ganon, ano, ilagay nyo sa pader ninyo. Then, every day, you look at it, then, it reminds you to be good in mind, heart, and activity. And so, Uy, sabi ko yun. Palakpak naman. Lifetime Achievement Award talaga. Kaya ang dami awards ni Doc eh, no? Parang multi-awarded. Parang acceptance speech na yun. Pag narinig ni Kuya at Ate Arlene and the rest, sabi, ay, tama. Tumanda na talaga siya. Tapos, magulat na lang tayo next month, wala ulit si Doc kasi nandoon, kumukuha ulit ng award. Tama ba yun? Did I say for you? Ayan, tama yun. Napakaganda naman reminder na isip tayo kung ano bang magandang pwede nating gawin. And speaking of good works, no? Meron tayo bukas ulit. Siyempre, Friday bukas ang ating pong MCGI Clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Tuwing Friday po yan, ang ating registration time nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At syempre, ang bagong bukas po na Charity Center sa Quezon City, bukas din po dyan sa number 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ang registration time po dyan, 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang kanila pong registration time from Monday to Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. Samantala pag Friday naman po, 5 a.m. hanggang 9 a.m. Tama, at ang weekly medical mission natin ay nasa Barangay Doño, Orani, Bataan. Every Monday naman po ang ating pong opening dyan. Ang registration time din po natin ay 5 a.m. to 9 a.m. Marami na tayong mga clinics na bukas na mag-offer ng libreng medical service para sa ating mga kasama. Ay, hindi. Ako meron rin. Libre ako. Hindi libre. so, lahat ng gusto pumunta sa mga clinic ko, di ba? Every time, lagi ko sinasabi, kumuha lang kayo ng certification sa lahat ng mga, sa admin, kay Ma'am Annie, kay Rose, sa UNTV, there should be a certification and you get the certification, pumunta kayo sa akin. Akin lang to, ha? Baka ba na ibang doktor. Then, that is equivalent to lifetime free consultation. Lifetime. Ulit-ulit ko na sinasabi. Di ba? Wala dyan yan. Nasa salamin ko ulit yan. At yung mga kasangbahay, alam nyo kami dito kay Doc Joseph, meron na kaming lifetime na consultation kay Doc. Lahat ng maisip namin, tinatanong lang namin kay Doc. Kailangan unlimited. Yes. Unlimited. At dahil dyan, gusto ko lang pasalamatan Dr. Cedric Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Bansalang Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Ako naman po, greetings lang sa Miranda Resurrection Family, Victor Hina Family, and kay Goku, kay Sam, and kay Tala. Good morning! Good morning po! Thank you din po sa Lindesan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, meron din po silang welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, at pipeline installation. For inquiries, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. At gusto ko lang batiin ang aking ma'am silang good morning! Morning! Ano ba yan? Alright, kayong araw, bawalin natin ang pagiging matapat na empleyado o negosyante. Magsikap at magtrabaho ng mabuti, pero huwag kalimutan na alagaan ang sarili. Diba, guys? Yan! Dahil yan ang ating puhunan kahit anuman ang larangan ng ating kinabibilangan. Let's make it a habit para walang sabit. Simulan natin ang bawat umaga na may disiplina at saya dito sa Good Morning, Kuya!